Kanunay akong makadawat og email gikan sa iyaan sa akong mama nga atuas sa Amerika. Kini ang nahimo namong linya sa among komunikasyon karon. Bisan man ang akong igsuong nurse sa Nasod Alcobar pinaagi sa Facebook, kanunay nako siyang makachat. Mamahimo usab nako makit-an ang iyang mga latest pictures. Gawa sa internet connection. Sa cellphone ko usab sila makaistorya, ilabi na sa panahon sa mga emergency kung ang mensahe ang ayang mapadangat dayon. Tungod sa ka-advance sa teknolohiya karon, ang tanan dili na imposible. Kung kaniadto, binulan ang paghulat sa mga sulat una kini moabot gikan sa mga mahal sa kinabuhing tua sa laing nasod, pinaagi sa pagpadangat niini sa post office. Karon, pinaagi sa teknolohiya. Segundo na lamang og mamahimo na nimong mapadangat ang imong mensahe, ilabi na kung pinaagi sa text message. Tungod niini, postal services apektado ba sa paglambo sa panahon? Gisusi ko ang buhatan sa post office dinhi sa Jensen. Dili na ingon kadasig ang transaksyon dinhi kung itandi kaniadtong panahon nga wala pa ang internet. Aminado sa Agapito Kagampang, Postmaster 3 sa Jensen Post Office nga mikubos og 80 hangtod 90% ang ilang mga personal letters nga ginadawat karon. Ingon man ang mga greeting cards, particular na panahon sa holiday season. Apan luyo pa man sa teknolohiya, bentaha gihapon ng postal services karon tungod kay adunay mga dokumentong nanginahanglan gihapon og serbisyo sa postal office. Siyempre, usay, through text na lang. Amo na ang naepektuhan nga nang medyo lesser ang amo ang volume of mails nga kanang sa personal. Pero gibawi karon sa business mail. Kanang business mail na ay mga kumpanya na mag-mail unaddress kanang giyon nila unaddress mail matters. Ibutan na diri sa mga opisina, bayaran nila, kami na i-deliver na sa mga magian, sa mga kapiro. Plus sa una wala may walay credit card, walay unsa na ubang nasa swipe sana o credit card or nasa cellphone gani magbilling sila kana kay plan wala na. So credit card sa una wala na. Tapos karon ang tao halos pinaka-minimum sa credit card tagtulo. So More than pat. Ang mga billing nila uban. Sa mua volume na siya. Gani migamay na lamang karon ang mga personahe sa post office. Ang kani sa 67 personal nila tuig 1998 karon miabot na lamang sa kapin 28 ka mga personahe. Ang Windows 1 hangtod 10 ang fully operate kaniadto, karon Windows 5 ug 6 na lamang ang abri. Kini mao ang acceptance mail stamps ug metered machine ug ang receiving sa mga recorded mails na lang. Kini ang receiving sub-distribution center dinhi sa post office. Kung kaniadto, 15 ka buok ang mga personaheng galihok dinhi, karon 4 na lamang sila. Bisan unsa sir, maingon nato sir nga bisan unsa ka high tech ang mga teknolohiya kag dili kaya pwedeng mawala ang post office. At unless kung sani wala amurag di man siguro kay sa una purely national Bureau of Post di naging Postal Service Office. After the Postal Service Office naging through the creation of the Republic Act 1754 naging Philippine Postal Corporation or GOCC. Bisan man ang ilang mga PO boxes dinhi, gamay na lamang ang nag-okupa. Sa kapin 536 ka mga PO boxes, 164 na lamang ang occupied dinhi karon nga adunay ginabayad nga 1,000 ka pesos patag tuig. Maingong dakong tabang ang teknolohiya sa paglambo sa atong nasod, partikular na dinhi sa Dakbayan. Apan bisan pa man ang postal service sa post office, nagpabiling nagbarog luyo sa teknolohiyang nanggawas karon.